topic natin ngayong araw. Biglaang nanghina yung inyong braso at kamay. Bumagsak, nawala ng lakas. Punta na agad sa ER, stroke ito. At tatalakayin din natin kung kailan dapat simulan ang physical therapy sa stroke. Importante ito sa pag-aalaga ng mga stroke. Payo po ito ni Doc Liza Ong. Alam nyo, bawat pamilya sa atin may mai-stroke. Kaya kailangan yung misis, anak, apo, alam ang gagawin, kaagad-agad, at paano mag-alaga ng stroke patient sa ating kamag-anak. Ang stroke, ibig sabihin na puputol yung daloy ng dugo sa ating utak. So, nawala ng oxygen. Pag nawala ng oxygen, mamamatay yung cellula sa ating utak. Kaya napaka-importante yung oras. Kailangan, alam mo ang gagawin at mabilis na pagkilos. Ano ang sintomas? Biglang nawala yung lakas ng kamay, kasama yung braso, yung buong kamay ninyo. At apektado din ibig sabihin, ang apektado, kung kanan yung bumagsak, yung kaliwang utak ang may stroke. So, opposite side. So, ang stroke kasi bigla ang pangyayari. So, importante ang bilis para mabawasan ang brain damage. Meron tayong tinatawag na golden period. 3 hanggang 4 na kalahating oras, madala nyo na dapat sa malaking emergency room ng isang malaking ospital ang iyong pasyente. Kasamang sintomas, meron tayong sinasabing be fast. Ibig sabihin, balanse, nawala. Yung kanyang mata, yung eyes, hindi makakita o biglang nanlabo. F, face nangiwi. S, speech, hindi na siya makasalita o nauutal. Time is very important. So, kumuha agad ng saklolo. Ito ang dapat ninyong gagawin at dalahin sa ER. Isipin na habang humingi ng saklolo sa emergency room, sa ospital na malaki, dadalahin. Huwag na ho kayong magtanong-tanong sa iba na walang alam. Kailangan ho kasi ang mapagtanungan nyo yung may alam. Example, nagkapagtanong kayo sa barangay, tapos papaghantayin pala kayo ng 2 oras ng driver ng barangay ambulance. Sabihin, hindi nila alam yung ginagawa nila. So, malaking pinsala ang mangyayari sa pasyente na yan. So, sana hindi tayo magpapayo ng ganon sa mga lumalapit sa barangay ambulance. Buhatin ng pasyente. Pag nangyari ito bigla, halimbawa, boss mo kasama mo sa trabaho, kasama sa bahay, buhatin ng pasyente, tapos ilagay siya sa isang lugar na safe siya. Pero ang pinaka-importante, kumuha kayo ng tulong mula sa katabing kwarto, kapitbahay, o kasama sa trabaho. Kuha kayo ng, kung nakahiga siya, kumuha kayo ng plastic silya na may sandalan, tsaka may hawakan. Iupo siya doon, kaya kailangan minimum 4 na tao o higit pa. At meron sanang isang magtatawag na ng sasakyan o ire-ready na yung sasakyan para hindi na magtatanong kung saan-saan. Kung kailangang taxi o kapitbahay na may sasakyan, please ipahiram po natin ang ating sasakyan. So, buhati ng 4 na tao yung plastic na silya na yon o higit pang tao para maisakay na sa kotse. Piliin nyo yung malaking ospital kasi mangangailangan tayo dito ng mga CT scan, MRI, at meron pong mga gamot na kailangang ilagay dun sa pasyente, yung mga Alteplase, RTPA. Alam na po ng doktor yan, yung mga clot buster, at saka kung may bleed, yun na po yung gagamutin agad. So, kailangan yung malalaking ospital ang pagdadala natin o mga DOH na malalaking ospital kung nasa NCR kayo. Kahit po sa mga regional hospitals, meron din po na basta malaki. So, ang goal natin, mabilis, malaking ospital, emergency room. Yun ang gagawin. Dito sa NCR, may tinatawag tayong 16911, 11 minutes ang response time niya, pero babayad po kayo. So, kung sobrang traffic, baka mas maganda yung tulong ng kapitbahay o taxi. Again, tandaan po natin kasi
Makikita natin to sa ating pamilya, sa trabaho, o habang naglalakad. Be fast. Be balance. E, eyes, paglabo, pagdoble, o pagkawala ng paningin. Pagbalance, ibig sabihin, makikita nyo, hindi na diretso yung lakad ng pasyente. Bakit patabingi? O kaya hindi niya mabuhat yung kanyang paa. Or kundi, matutumba siya. So, ingat, baka mabagok. So, ihiga nyo na agad yung pasyente. So, B, balance. E, eyes, paglabo, pagdoble, pagkawala ng paningin. F, face drooping. A, arm weakness. Wala ng lakas. Speech, nauutal na siya. Hirap siya magsalita. Time, you have to be fast. Okay? So, response natin, mabilisan. Kailangan ginagawa natin to. Bilang mga kamag-anak. Ito po ang unang tanong. Kailan sisimulan ang physical therapy sa stroke? Dapat po, pag na-admit na ang pasyente or sa ER, nabigyan na kayo ng neurologist, 24 to 48 hours, hihingi ng neurologist sa inyo or hilingin nyo sa inyong doktor sa utak, neuro, ang tawag doon, neurologist, Neurologist, ang rehabilitation medicine doctor. Ibig sabihin, siya po yung magpapapiti. Huwag ho nating sagutin na, magpapahinga ho muna kasi pagod. Mali po. Tayo po ang mag-aalaga sa ating kamag-anak. Malalaman nyo rin bakit kailangang maaga. So, sundin nyo po ang payo ng doktor ninyo. Number 2, mas malaki ba ang full recovery ng pasyente sa maagang PT? Oo, maagang PT, mas mabilis ang recovery, better, mas maganda yung function niya, makakagalaw siya, hindi disabled habang buhay ang pasyente ninyo o ang kasama niyo sa bahay. Kasi alam ko, maraming mga pamilya dyan magrereklamo pag matagal o taon na silang nag-aalaga ng na-disabled ng stroke. So, para ho hindi ma-disabled yung kamag-anak nyo, maagang PT ang saguton. Masakit ba ang PT? Hindi, kasi yung sessions noon gentle, dahan-dahan at guided ng rehabilitation medicine doctor. So, depende sa ability ng pasyente. Pwede ituloy sa bahay ang physical therapy? Oo. So, bakit kailangan ang agarang physical therapy? Para makakilos muli ang inyong kamag-anak. Mas independent siya, hindi alagain, hindi kayo mahihirapang mag-alaga. So, makakatrabaho pare-pareho. So, gusto mo makabalik siya sa normal, hindi ba? Kasi, kapag maagang PT, nagre-rewire agad yung utak eh. Kaya kailangan, on the first 24 to 48 hours, ma-rewire na yung mga connections sa kanyang utak, yung kanyang mga nerves magdikit-dikit na ulit. Ano ang benepisyo ng maagang physical therapy? Mas maganda ang kanyang paggalaw. Iwas sa bed sore. Nakakita na ba kayo ng 2 oras pa lang nagbe-bed sore na? Dahil hindi nyo iginalaw yung pasyente ninyo na naging gulay. Mahirap yon gamutin. 2 hours kailangan nagagalaw na siya, nasa side to side na siya. Tapos yung isip ng pasyente, mas hindi depressed. Mas kasi alam nila makakabalik sila ng normal. Ayaw nilang makita na may disability sila. Mas masaya yung pasyente kasi merong naging normal ulit. Tsaka yung positive outlook para maiwasan natin yung depression dun sa mismong pasyente. Pamilya, napakahalaga nyo, decision making kayo, pumayag agad sa physical therapy. Tuparin yung mga PT schedule, tulungan sa pang-araw-araw na exercise. Hindi lang dahil nandyan yung physical therapist na dapat pinapanood nyo para alam nyo rin ano yung mga ginagawa at exercises. Dapat pag wala yung PT ninyo, kayo na yung magsa-substitute at gagawin yun palagi. Paano pag tinatamad o takot yung pasyente o kaya yung pamilya? Bigyan ng lakas ng loob ng pamilya. Hindi pwedeng pa baby dito kasi kailangan dito sipag at tiyaga. Doc, paano naman mapiprevent ang stroke kung sa amin mangyari? Of course, kailangan laging iniinom
ang gamot para sa high blood, diabetes, high cholesterol, iwas na sa sigarilyo, sa alak at bisyo. Sana may exercise, yung paglalakad kahit 3 to 5 times a week, masustansyang pagkain, wag na yung puro sebo, iwas sa sobrang stress o trabaho. Alam ko po, nai-stress tayo sa maraming bagay. Humanap po tayo ng solusyon doon. At lagi magpapacheck up sa doktor. Kasi for sure, re-resetahan kayo ng kailangan nyo. Huwag pong kinakalimutan. Huwag pong tatama. Sabi, ay bukas na lang, nakalimutan ko ngayon eh. Tamang timbang. Tsaka pag Sunday rest day, ipahinga po ninyo talaga. Sana matulog kayo. Tulog 6 to 8 hours per day. Sanayin po natin yung buong pamilya natin na ganun ang ginagawa. Kapag ginawa ho natin to, hindi tayo mai-stroke tayo mismo, or kung may kasama kayo, yung boss nyo, katrabaho nyo, napansin nyo agad yung mga sintomas, alam nyo na ang gagawin, tawag agad ng tulong, punta sa pinakamalaking hospital, alam nyo na rin ang mga dahilan, para walang disability yung na-stroke patient natin at makabalik din siya sa normal na pamumuhay. Sana po nakatulong tong ating mga tips at para sa edukasyon ninyo. Salamat!